So, dalawang oras lang tayo magtatalumpati. Nako ha. Senator Win Gatchalian, ang pinakamasipag na senador sa sobrang sipag, hindi nag-aasawa. Ayan naman. Ang ating minamahal na bossing, Secretary Benher Abalos. Ayan, talaga naman. Ang ating gobernador, Ricarte Don Padilla. Ayan. Pinapakialaman ko yung pangalan niyang Ricarte. Alam po ninyo, si Artemio Ricarte, ang bayani natin, nung imagsika ng Pilipinas, ay galing sa amin, sa Batac, Ilocos Norte. At naging tanyag siya dahil ayaw niya kailanman sumuko. Wala na yung imagsikan, talo na ang Pilipino, nagkagulo na ang mundo, bagsakan ng lahat. Ang Ricarte, ayaw pa rin sumuko. Kaya tuwan-tuwa ako sa pangalan niya kasi alam na alam po namin na si Governor Dong, kahit linggo-linggo, kahit sinong kausapin, talaga naman, never surrender. Ayan, kaya andito tayo, katakot-takot na project, nag-umpisa kami sa airport, andito yung hospital, meron pang jail, kompletos recados. Kaya natutuwa ako na makapili kayong lahat. Andito ang Vice Gov natin, Joseph Ascutia, ang ating Congresswoman, Rosemary Panotes. Ikaw ang may-ari nito Pasig District Hospital, 2nd District. And of course, the Mayor Adrian Daboco. Akala ko nagtago ka na kasi pinapahamak kita magpakain ng madla. Ayan naman. Barangay Matnog, Kapitan Charlie Kines and the other barangay officials. Asan kayo? Yung mga suki ng barangay. Andyan naman sila. Ayan. At andito rin ang PHO Acting Chief of Hospital, Dr. Maria Murillo de Vera. Asan na po kayo? Asan na yung Chief of Hospital? Ayun. Bakit acting lang? Kami overacting. O, ayan. To all national government agencies na narito, natutuwa po ako, narito kayong lahat dito sa Basud. Malayo nga sa Daet. Napakahirap naman na talagang pupunta pa kayo, luluwas pa kayo. At sa lahat ng kababaihan, huwag kalimutan, napakaraming ali dito. Sa aking mga kabaro, Happy Women's Month. Ayan naman, huwag kakalimutan. Ang ating mga health workers, halos lahat mga babae. Hindi po ba? Ayan, ang ating mga girls. At ang sabi ng mga babae nagtatrabaho, anong sabi? Aanhin ang pag-ibig na wagas kung wala namang pambili ng no, ayan naman kayo talaga. Wala nang romansa sa buhay. Sige na nga. Okay. At anong pakialam ko kung wala akong date basta may pambayad sa due date ng kuryente? Ayan naman. Hindi baling walang holding hands basta may cash on hand. Ganyan na, katindi ang buhay ngayon, ang tataas ng presyo, no? Talaga naman, kaya kinakailangan harapan natin ng paraan na makapagbigay ng tulong sa ating mga magsasaka, sa ating napakagagaling na pinyahan, ang ating iba't ibang nagtatrabaho, talagang kinakailangan na magkaisa tayo para makatulong. Ngunit, kung mahal ang mabuhay, mas lalong mahal magkasakit, hindi po ba? Kaya eto nga, napakaganda ng project natin, 2.7 hectares, phase 1 pa lang to, 30 million galing sa HREP ng DOH, at kahit pa paano magkakaroon na tayo ng emergency ng OAD, at may konting kaprasong ospital na. Sa susunod na taon, magtulong-tulong tayo para 100 million kompleto na ang 25 out of the 50 beds. Yan ang gusto ko sa inyo. Wala pa, palakpak kayo ng palakpak. Go! Yan ang gusto ko. Ricarte. Yan talaga. Alam ninyo, ang ospital ay napakalapit sa puso namin. Kasi yung nanay ko, yung first lady natin, si Imelda Romualdez Marcos, siya ang nagpatayo nung ating specialty hospital sa Pilipinas. Nagkaroon sila ng survey. Ano daw ang kinamamatay ng Pilipino? At yung nauna,
ayun, nung panahon na yun, heart. Kaya nagkaroon tayo ng Philippine Heart Center. Tapos nagkaroon rin tayo ng Lung Center, Kidney Center, at Children's Center. Kaya nga lang, hindi na isadupad, hindi na kumpleto yung trauma at yung orthopedic, pati na rin yung cancer. Ang pangarap ng nanay ko, ang kanyang plano, kada region magkakaroon ng buong kompletong set nitong mga specialty center. Kaya kinakailangan na ituloy natin at mag-level up tayo sa mga specialty center din. Alam ko sa phase 2, may basic diagnostic na kayo. At least magkakaroon na tayo ng x-ray, yung mga kinakailangan. Tapos syempre, tuloy-tuloy na yan hanggang magkaroon ng dialysis at lahat ng kinakailangan. Kaya eto nga, pakadami talagang kinakailangan gawin para sa Basud Hospital. Yung iba rito, siguro mga BHW din na tumutulong at nag-aaral. At inaasahan ko na kahit may Magna Carta tayo, wala namang pera yun. Kaya kinakailangan bigyan rin ng budget yan. Naku, talaga naman. Ang dami natin. Pumalakpak mga BHW kayo, no? Ayan, ang BHW sa itsura pa lang kilala ko na kayo. Dahil ang BHW ay ang marites ng kada bayan. Mabuti na lang, chismosa din ako. Diba? Tama yun, diba? Kasi ang mga BHW, patuloy yung ating mga nurse, ang ating mga midwife, umiikot sa mga barangay, nakikita yung laman ng bahay, ano yung kinakain ng hapunan, sino yung nabuntis, higit sa lahat, sino nakabuntis. Alam lahat, wala kang sikreto. Kaya sila ang kachika ko lagi. Ayan, dapat naman sa kabila ng Magna Carta, bigyan naman natin ng konting dagdag kasi hindi kinakaya ni Mayor, hindi kinakaya ni Gov. Lahat yan, tulungan po natin. At kung mahirap mabuhay, mahal magkasakit, paano pa yung mamatay? Tanging luho na. Kaya meron po ako panukala na sana magkaroon ng libreng libing. At pag-iiyakan na ang ating mga namatayan, ayan, nagluluksa, meron na silang lamay, namang problema pa kung paano babayaran. Ayan. So, kompletos Ricardos, may discount pag maaga yung ataul. Ayan naman. Kung ano-ano. Pero sa kabila ng kalokohan, napakalaking bagay ng iba't ibang proyekto tungkol sa kalusugan, sa kabuhayan, at sa lahat ng pangangailangan sa oras ng talagang emergency, ika nga. Deserve po natin to. Deserve po natin ang ating kalusugan at ang Basud District Hospital. Inaasahan ko na tunay nga na deserve natin ang the service sa Senado. Sulit senador po, 39 pesos only. Ako na yun. Ayan. At yun ang numero ko sa balota, 39. Ano man ang problema ay may solusyon. Ay may solusyon po. At ang totoo, tayong lahat sama-sama ang tunay na solusyon. Maraming salamat, Amy Marcos para senador. Maraming salamat sa inyong lahat.